Magandang gabi po sa inyong lahat. Unang-una, yung akin ipaparinig po sa inyo ngayon, yung aming usapan ni Senator Franklin Baboy Drilon. Doon po sa mga taga Iloilo City na buwisit kay Senator Franklin Drilon at gusto nyo rin po siyang mamura at matex, mag-antabay na po kayo ng inyong mga ballpen at papel. Bago ko po ibigay ang number ni Senator Drilon, pakinggan nyo po ang amin usapan. Kanina lamang po ito. Ito po. Andrea, oo. Ikaw putang ina mo ka, ilang milyon bang ninakaw mo sa Iloilo? Hayop ka. Ilang milyon ba putang ina mo ka? Bakit? Natawa mo, kinakantot ko ah. Hello? Natawa mo, Drilon. Mukha kang aso, mukha kang baboy, putang ina mo. Bakit? Anong galit mo sa akin? Yung pagnanakaw ninyo sa LP, manahimik na kayo. Hindi na kayo makakaporma dito sa administrasyon. Andre? Sino ito, Fili? Hindi ka na makakaporma. Putang ina mo ka. Bakit ka sumubura ng ganyan? Ano ko sa iyo? Ha? Sa akin, ang kasalanan, ang dami mong kasalanan sa bayan. Putang ina mo ka. Ha? Bukas ka ng baboy. Bukas ka ng ina mo ka eh. Bakit? Hindi ka ba basta-patat ng harakot ninyo sa liberal? Kaya nag-iingay kayo? Hindi. Ha? Hindi ba siya? Ha? Ano pa mang gusto ninyo para manakaw nyo? Bakit? Ayan po yung usapan namin kanina ni Senator Franklin Drilon. Ngayon, may mga ballpen at papel na po ba kayo na nakaantabay para makuha ang mahiwagang number ng pinakababoy na senador sa Senado? Globe number po siya ha, 0917-8937265. I repeat, 0917-893-7265. Ayan po ang personal globe number ng pinakababoy na mandarambong sa Senado, mga ka-DDS. Ngayon, na mga taga Iloilo, i-text nyo po ang inyong magiting na mandarambong na senador. Mabuhay ang Duterte Group, mabuhay ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Para sa bayan, magkaisa tayo, labanan ang taga-liberal parte. Ayun nga, Pinky, nagsasagawa ngayon ng isang closed-door caucus o pagpupulong ang mga miyembro ng Partido Liberal sa Kamara at Senado. Dumating rin dito ngayon si dating Pangulong Noynoy Aquino at inaasahan ring dumating si Vice Presidente Leni Robredo. Ito'y papatalsik ang mga senador ng Partido Liberal sa mga pinamumunuan nitong komite sa mataas na kapulungan. Maaalala nga natin noong Lunes na pinalitan si Senador Frank Drilon ni Senador Ralph Recto bilang Senate President pro tempore. Gayon din sina Senador Bam Aquino, Senador Kiko Pangilinan na siya ring Pangulo ng Partido Liberal at Senadora Risa Hontiveros ng Partido Akbayan na siyang kaalyado ng Partido Liberal. Nauna na ngang sinabi ng ilan sa kanila na may plano ang partido ni Pangulong Duterte na PDP Laban na sila'y patahimikin. Ito'y sa kabila ng kanilang pagsuporta kay Senadora Laila de Lima na siyang pangunahing kritiko ng Pangulo, pagtuligsa sa giyera kontra droga ng Pangulo at ang nais nilang pagtestimonya ni SPO3 Arthur Las Cañas sa di umano'y kaugnayan ng Pangulo sa Davao Death Squad. Sa kasalukuyan ay isinasagawa itong pagpupulong sa Romulo Cafe sa Lungsod Quezon, ngunit ito'y sarado pa sa mga miyembro ng media. Maya-maya ay aalamin natin kung ano na nga ba ang kinabukasan at mga plano ng Partido Liberal kung sila nga ba'y tuluyan ng tatayong pangunahing oposisyon sa Kamara at Senado. Pinky. Rex, malalaman mo lang talaga yan pagkatapos ng pagtitipon dyan sa QC. Pero yung tuloy ba ang pagdating ng mga miyembro ng LP, Rex?
Ayun nga, Pinky, bukod nga kala dating Pangulong Aquino, inaasahan rin darating si Vice Presidente Leni Robredo at yung ilan dun sa mga stalwart ng Liberal Party sa Kamara at sa Senado tulad ni na Senador Frank Trilon, Senador Kiko Pangilinan at Bam Aquino. So sila pa lamang yung mga kasalukuyan na nandito sa closed-door caucus. Pinky. Maraming Narito naman po si Melanie Valdez Reyes, nakatutok sa Malacanang. Magandang umaga, Melanie. Good morning, Zanina. Iginiit ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na hindi nakikialam si Pangulong Rodrigo Duterte sa trabaho ng co-equal branch of government. Kinaro ni Panelo na walang kinalaman ng Pangulo sa nangyaring reorganization sa Senado. Sinabi ni Panelo, misplaced at erroneous ang pahayag ni Vice President Leni Robredo na ang Duterte administration ay monopolizing power. Unang nag-issue si Robredo ng kanyang pahayag matapos mapalitan si Senator Franklin Drilon bilang Senate President pro tempore at natanggalan din ng ilang LP senators ng chairmanship sa Senate committees. Ayon kay Panelo, ang intramural sa Senado ay isang internal matter. Bumwag na rin ang palace official kay Robredo at sinabing ang kanyang kaalyado sa nakarang administrasyon ang gumawa ng paraan para mapatalsik si Renato Corona bilang Chief Justice ng Supreme Court at ginamit niya ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang kanyang presidential powers para kontrolin ang aksyon ng mga kaalyado sa Kongreso. Melanie Valdez Reyes, Man Patrol 22 para sa PBS News, Radyo ng Bayan. Thank you. Maraming salamat, Melanie Valdez Reyes. Sa ibang balita, idinipensa ni Senate President Coco Pimentel ang pinatutupad na pagbabago sa ilang committee chairmanship sa Senado. Ayon kay Pimentel, naapektuhan ang trabaho sa Senado dahil sa malabong linya sa pagitan ng mayorya at minorya. Ang detalye kunin natin mula sa aming kasama, si Ria Fernandez. Ria? Yes, Princess, mas makakamit ng Senado ang legislative agenda nito kung bibigyan din ng kung sino-sino ang mga miyembro ng mayorya at minorya. Ito ang tugon ni Senate President Coco Pimentel matapos ang nakagugulat na balasan sa Senado kahapon kung saan pinalitan sa kanilang pwesto at komiteng hinahawakan sina Liberal Party Senators Franklin Drilon, Lisa Hontiveros, Bam Aquino at Francis Pangilinan at kalaunay lumipat ang mga ito sa minority bloc. Sa kanyang statement, blurring of the lines ang sinabing dahilan ni Pimentel kung kaya't nagpa siya ang karamihan ng mga senador na magsagawa ng reorganization. Naapektuhan na rin kasi ang trabaho sa Senado sa puntong nakokompromiso pati ang interes ng publiko. May mga pagkakataon daw kasi na imbes na magkaisa ang majority bloc ay nauuwi ito sa pagkakawatak-watak. Liyunan tiniyak ni Pimentel na mananatiling independent at tapat sa tungkulin bilang last bastion of democracy ang Senado. Itinanggi naman ni Senador Manny Pacquiao na may kinalaman ang Malacanang sa nangyari kahapon. Hindi rin daw totoo na ang botohan sa pagdinig ng Senado kay dating SPO3 Arturo Las Cañas ukol sa di umano'y DDS ang dahilan. Kabilang si Pacquiao sa mga nakipagtulong noong nakaraang Martes kay Pangulong Rodrigo Duterte bago niya hilingin sa Senado kahapon na bakantihin ang mga pwesto ng 4 na LP senators. Anya tanging mga hakbang lamang para matugunan ang mga suliranin sa bansa ang kanilang napag-usapan ng Pangulo. Sa bahay na raw niya noong linggo kasi napagpasyahan ang reorganization kung saan nasa 15 senador ang dumalo. Sa kabila nito, Princess, hindi naman totally tinanggalan ng boses ang LP sa Senado dahil si Senador Ralph Recto ang pumalit kay Drilon bilang Senate President pro tempore. Nananatili rin ang Constitutional Amendments Committee kay Drilon, Science and Technology kay Aquino, Women kay Ontiveros at Electoral Reform kay Senadora Laila de Lima. Mula rito sa Senado, ako si Ria Fernandez para sa PTV News. Maraming salamat, Ria Fernandez. The Senate majority said President Rodrigo Duterte has nothing to do with the Senate reorganization that led to the removal of Liberal Party senators and allies from their key posts in the chamber. Senator Manny Pacquiao disclosed that at least 16 senators planned the Senate reorganization in his house in Makati City last Sunday night. Ria Fernandez has more of the details. Members of Senate majority denied that President Rodrigo Duterte was involved in the reorganization that happened Monday.
According to Senate Majority Floor Leader Tito Soto and Senator Manny Pacquiao, Rigodon was not brought up during their meeting in Malacanang Tuesday last week. No mention about anything in the Senate. No, not even a sidelight on Las Cañas. We discussed the issue on drugs. Walang unfair to the president, unfair to the administration. Wala silang kinyaman. Even Senator Cynthia Villar said that it is not the president's persona to meddle with the affairs of Senate. Yun ang palagi niya sinasabi. But he never interfered with us. So, parang problema niyo yan, you solve your own problem. They also said that hearing on retired SPO3 Arturo Las Cañas on alleged Davao Death Squad or DDS and the attendance to EDSA rally were also not the reason. Primarily, the reorg was due to frequent disagreements among them. The majority, without the presence of Liberal Party senators, decided about it at Pacquiao's residence Sunday. Senators Franklin Drilon and Ralph Recto exchanged positions. Recto is now the Senate President pro tempore, while Drilon becomes the minority floor leader. Committee chairmanships of Senators Risa Ontiveros, Bam Aquino, and Francis Pangilinan were also stripped off from them, after which they joined the minority bloc. Senator Laila de Lima also withdrew her membership from the majority through a letter sent to Senate President Coco Pimentel. This makes majority membership to a number of 18 and 6 to minority. Now that it is clear, Pimentel sees swift passage of their legislative agenda. He also assured that Senate will remain independent and true to its role as the last bastion of democracy. Meanwhile, LP representatives may withdraw too from the supermajority if they will be removed from their respective posts after the voting on death penalty. The statement was made by the party following their convention in Quezon City, where among the attendees were Vice President Leni Robredo and former President Noynoy Aquino. For PTV News, Ria Fernandez.